Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y lubos na nagagalak na makasama kayo sa ating pagtitipon ngayon. Nais kong ipahayag ang isang mainit na pagtanggap sa inyong lahat sa ating video na ito. Ang ating pag-uusapan ay napakahalaga at may malalim na kahulugan sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Ang tema natin ngayon ay nakatuon sa isang napakamaasahang talata mula sa awit 37:2. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala sa Kanya at gagawin Niya ang lahat. Sa buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon. May mga pagkakataon na tila tayo ay naliligaw ng landas at ang ating mga plano ay hindi nagiging ayon sa ating inaasahan. Dito sa awit 37:5, tayo ay pinapaalalahanan na ang Diyos ay laging nariyan upang tulungan tayo. Ang talatang ito ay nagsisilbing gabay at paalala na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, narito ang Panginoon na handang tumulong at magbigay ng liwanag sa ating mga landas. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng ihabilin ang iyong lakad sa Panginoon? Ang salitang ihabilin ay nangangahulugang magtiwala o ipagkatiwala ang ating mga plano at desisyon sa Diyos. Napakahalaga na tayo ay mayroong pananampalataya sa Kanya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang simpleng pagsasabi ng naniniwala ako, kundi ito ay isang aktibong proseso kung saan tayo ay lumalapit sa Kanya sa panalangin, nag-aaral ng Kanyang mga salita at isinasagawa ang Kanyang mga utos sa ating mga buhay. Sa ating paglalakbay sa buhay, may mga pagkakataon tayong nararamdaman na tila walang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, ang Diyos ay may mga plano para sa atin. Maaring hindi natin ito agad na nakikita, ngunit sa ating pagtitiwala sa Kanya, makikita natin ang Kanyang mga gawa sa ating mga buhay. Ang Kanyang mga pangako ay hindi kailanman nababali. Kaya naman, hinihimok ko kayong mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ano ang mga pagkakataon sa inyong buhay na naranasan ninyo ang pagkilos ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok? Ibahagi natin ang ating mga kwento at higbiin ng isa't isa sa ating pananampalataya. Nais ko ring hikayatin kayong mag-subscribe sa ating channel upang lagi kayong updated sa ating mga bagong mensahe at mga aral. Ang ating komunidad ay patuloy na lumalago at ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at pagtutulungan. Mas marami tayong maabot na mga tao at maipakalat ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, balikan natin ang talatang ito. Sa panahon na tayo ay naguguluhan o nawawala ng pag-asa, ang awit 37:5 ay nagsisilbing paalala na mayroong mas mataas na layunin ang ating mga buhay. Ang Diyos ay may mga plano na higit pa sa ating mga pangarap. Kaya't hinihimok ko kayong patuloy na magtiwala sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, ipagkatiwala natin ito sa Kanya. Sa ating mga pagsisikap at mga desisyon, isama natin ang Diyos. At makikita natin na Siya ay kumikilos sa ating mga buhay sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ngayon, habang tayo ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa awit 37:5, isaisip natin ang mga bagay na nais nating ipagkatiwala sa Diyos. Ano ang mga alalahanin o pangarap na nais nating ihandog sa Kanya? Sa ating pagninilay-nilay, ating buksan ang ating mga puso at isipan sa Kanyang mga plano. Tayo ay magdasal at humingi ng Kanyang gabay. Sa ganitong paraan, mas makikita natin ang Kanyang mga gawa sa ating mga buhay. Huwag kalimutan na i-like ang ating video, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Ang inyong suporta ay mahalaga, hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng mga tao na nais makilala ang Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat sa inyong pakikisama at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sa ating mga lakad.
Ang awit 37 na version ay nagbibigay ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pagtitiwala at pagsasagawa sa ating relasyon sa Diyos. Sa talatang ito, tayo ay hinihimok na ilagak ang ating mga lakad sa Panginoon at magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng pananampalataya. Ito ay isang aktibong proseso na nag-uugat sa ating mga kilos at desisyon sa araw-araw. Sa buhay ng isang mananampalataya, madalas tayong nahaharap sa mga hamon at pagsubok na nagiging dahilan ng ating pag-aalala at pagdududa. Sa mga pagkakataong ito, mahalagang balikan ang mensaheng ito ng awit 37 sampim. Ang pagtiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating mga plano at hangarin sa Kanya at pagtitiwala na Siya ang may alam sa kung ano ang pinakamainam para sa atin. Sa simpleng pagsasabi ng gagawin niya ang lahat, tayo ay inaanyayahan na magtiwala sa Kanyang kapangyarihan at kagandahang loob. Ang pagtitiwala ay hindi lamang basta pagbibigay ng ating mga hangarin sa Diyos at pagkatapos ay maghintay na lamang. Ito ay isang aktibong proseso ng paglahok sa Kanyang kalooban. Sa ating mga desisyon, dapat tayong maghanap ng mga paraan upang maipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya. Maari tayong manalangin, magbasa ng Kanyang salita at makinig sa Kanyang mga tagubilin. Ang mga hakbang na ito ay nagbibigay daan sa atin upang makilala ang Diyos ng mas mabuti at makita ang Kanyang mga plano para sa ating buhay. Ang mga tao sa ating paligid ay maaaring hindi maunawaan ang ating pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa mga panahon ng kagipitan. Sa halip na magpadaig sa takot at pangamba, dapat tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang awit 37 ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng ating mga takot, mayroong isang Diyos na mas malaki kaysa sa ating mga problema. Ang Kanyang pagmamahal at pagkalinga ay hindi nagkukulang at Siya ay palaging nandyan upang gabayan tayo sa ating mga hakbang. Mahalaga ring tandaan na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalang gawa. Sa halip, hinihimok tayo na kumilos ayon sa Kanyang mga tagubilin. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, tayo rin ay inaasahang gumawa ng mga hakbang na naaayon sa Kanyang kalooban. Ang mga ito ay maaaring maglaman ng mga desisyon na maaaring hindi natin lubos na nauunawaan. Ngunit ang ating pagtitiwala ay nagbibigay daan upang tayo ay makalakad sa Kanyang mga landas. Isang halimbawa nito ay ang mga tao na nagpasya na sundan ang kanilang mga pangarap at layunin sa buhay habang nagtitiwala sa Diyos. Kahit na sa kabila ng mga pagsubok, sila ay patuloy na nananalig na ang Diyos ay may mas magandang plano para sa kanila. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbubukas ng mga pinto na hindi natin kayang buksan sa ating sariling kakayahan. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, dapat tayong maging mapanuri at magtanong sa ating sarili, ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Ang pagnanais na maipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nag-uudyok sa atin na pag-isipan ang ating mga desisyon sa liwanag ng Kanyang salita. Sa ganitong paraan, ang ating mga lakad ay nagiging mas maayos at ang ating puso ay napapadalisay sa mga bagay na mahalaga sa Kanya. Ang awit 37 ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin na ilagak ang ating mga plano at hangarin sa Diyos. Sa pagtitiwala sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dumarating sa ating buhay. Ang ating pagtitiwala ay isang pagkilos na nagiging daan upang makita natin ang Kanyang kaluwalhatian at kabutihan sa ating mga buhay. Sa huli, ang pagtitiwala natin sa Diyos ay nagiging pundasyon ng ating pananampalataya na nagdadala sa atin
sa mas malalim na relasyon sa Kanya at sa mas makabuluhang buhay. Ang awit 37-7 ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa paghihintay sa Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok at alalahanin. Sa mundong puno ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pagkabahala at pag-aalala. Sa mga panahong ito, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang nagsisilbing gabay upang tayo'y makahanap ng kapayapaan at katiwasayan. Sa talatang ito, sinasabi na dapat tayong magpahinga sa Panginoon at maghintay sa Kanya. Ang ideya ng paghihintay ay hindi lamang nagpapahiwatig ng pag-upo at pag-aantay na walang ginagawa. Sa halip, ito ay isang aktibong proseso ng pagtitiwala. Ang paghihintay sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Kanyang mga plano para sa atin, kahit na ang mga ito ay hindi agad natin nauunawaan. Sa bawat hakbang ng ating buhay, ang Diyos ay may layunin at ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa paglalakbay kahit na may mga balakid. Madalas tayong nahuhumaling sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang mga tao sa paligid natin, ang mga pangyayari sa mundo, at ang mga problemang hinaharap natin ay nagiging dahilan upang tayo'y mag-alala. Subalit, ang awit 37-7 ay paalala sa atin na huwag tayong magpapaapekto sa mga ito. Sa halip na matakot o mawalan ng pag-asa, dapat tayong tumingin sa Diyos at magtiwala sa Kanyang walang hanggan at hindi nagbabagong pagmamahal. Ang paghihintay sa Diyos ay isang pagkakataon para sa atin na magmuni-muni at manalangin. Sa mga sandaling tayo'y nag-aalala, maaari tayong lumapit sa Kanya at ipahayag ang ating mga takot at pangarap. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makinig sa Kanya. Ang Diyos ay nagnanais na tayo'y makipag-ugnayan sa Kanya at sa ating mga panalangin, Siya ay nagbibigay ng liwanag at gabay. Ang proseso ng paghihintay ay nagiging daan upang mapagtanto natin ang Kanyang mga plano at layunin para sa atin. Ngunit ang paghihintay ay hindi laging madali. Sa mga pagkakataon na tila walang nangyayari, ang ating pananampalataya ay sinusubok. Dito natin nakikita ang tunay na halaga ng pagtitiwala sa Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagkukulang. Sa tamang panahon, ang Kanyang mga plano ay magiging maliwanag. Sa kabila ng ating mga pagsubok, ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating mga puso at isipan, hinuhubog tayo upang maging mas matatag at mas handang tumanggap ng Kanyang mga biyaya. Minsan ang ating mga inaasahan ay hindi tumutugma sa Kanyang mga plano. May mga pagkakataon na tila ang mga tao sa paligid natin ay nagtatagumpay kahit na hindi sila sumusunod sa Kanya. Subalit, ang awit 37-7 ay nagsasabi sa atin na huwag tayong magpadaig sa mga ito. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa pansamantalang tagumpay. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Ang mga masasamang tao ay may kani-kanilang mga panahon, ngunit ang mga tapat sa Diyos ay patuloy na tatayo sa Kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay, tandaan natin na ang paghihintay sa Diyos ay hindi isang palamuti sa ating pananampalataya, kundi isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Kanya. Sa bawat hakbang, sa bawat pagdaranas ng pagsubok, ang Diyos ay nariyan upang yakapin tayo, bigyan tayo ng lakas, at ipaalala ang Kanyang hindi matitinag na pagmamahal. Sa ating mga puso, dapat tayong maniwala na sa kabila ng lahat, ang Diyos ay may magandang plano para sa atin at ang ating pagtitiwala sa Kanya ay magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng pananampalataya at kapayapaan. Sa awit 37-23-24, makikita natin ang magandang mensahe ng patnubay ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay.
Ang mga talatang ito ay nagsasaad. Ang mga hakbang ng tao ay pinapatnubayan ng Panginoon at ang kanyang landas ay kanyang tinutulungan. Kapag siya ay bumagsak, hindi siya lubos na mababagsak sapagkat ang Panginoon ay sumusuporta sa kanyang kamay. Mahalaga ang mensaheng ito sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa panahon ng mga pagsubok at hamon. Madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyon kung saan ang ating mga plano at inaasahan ay hindi natutugunan. Sa mga pagkakataong ito, tila naiwan tayo sa ating mga sariling kakayahan at naguguluhan sa mga desisyong dapat gawin. Ngunit dito, ipinapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Mayroon tayong Diyos na patuloy na nagmamasid at nag-aalaga sa atin. Ang ideya ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga. Sa halip na umasa lamang sa ating sariling talino at lakas, kailangan nating maging handa na ipagkatiwala ang ating mga hakbang sa Kanya. Ang ating mga plano, kahit gaano ito kaganda o kahusay, ay maaari pa ring hindi umusad kung wala ang kanyang gabay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, nagiging mas madali ang ating mga desisyon. Ang kanyang mga pangako ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapanatagan na kahit anong mangyari, siya ay nandyan upang tayo'y iangat. Isipin natin ang mga sandali sa ating buhay na tayo'y nadapa o nahulog. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa na ang pagkakabigo ay hindi ang katapusan. Ang bawat pagkatalo o pagkadapa ay may kasamang pagkakataon na muling bumangon. Sa mga oras na tayo ay nadirinig, ang Diyos ay hindi tumalikod sa atin. Siya ay nandyan upang tayo'y suportahan, upang tayo'y muling bumangon at ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Ang pagiging matatag sa ating pananampalataya kahit sa mga pagkakataong tila nagiging mabigat ang daan ay isang paalala na ang kanyang kamay ay laging nandyan upang tayo'y tulungan. Sa mundong puno ng mga pagsubok at panghihina, ang ating pananampalataya ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na maaari nating taglayin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang emosyonal na damdamin, kundi isang aktibong desisyon na gumawa ng mga hakbang patungo sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, dapat nating tanungin ang ating mga sarili, ito ba ay ayon sa Kanyang kalooban? O ang aking mga desisyon ba ay nakabatay sa Kanyang salita? Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging mas mapanuri at mas bukas sa mga senyales ng patnubay na Kanyang ibinibigay. Sa mga pagkakataong tayo ay naliligaw, mahalaga ang pag-alam na ang Diyos ay may plano at layunin para sa atin. Ang mga hakbang natin, kahit ito ay tila hindi matatag o puno ng mga hadlang, ay may kaakibat na kasiguraduhan na tayo ay pinapatnubayan ng Kanya. Ang ating mga pagkatalo at tagumpay ay bahagi ng Kanyang mas malaking plano. Sa bawat hakbang, may natutunan tayong aral at may mga pagkakataon tayong magiging mas malapit sa Kanya. Sa ating paglalakbay, dapat nating ipagpatuloy ang pagtiwala at pagsunod sa Diyos. Ang bawat hakbang na ating ginagawa ay dapat na may kasamang panalangin at pagninilay. Ipagkatiwala ang lahat sa Kanya at Siya ang magiging ilaw sa ating landas. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, balikan natin ang mga pangako ng Diyos na ang Kanyang kamay ay laging nandyan upang tayo'y tulungan at iangat. Tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hakbang, ang Diyos ay kasama natin. Sa susunod na pagkakataon na tayo'y madapa, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa halip, tayo ay bumangon at ipagpatuloy ang ating paglalakbay kasama ang ating Diyos na laging nandyan upang tayo'y patnubayan. Sa ganitong pananampalataya, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Sa mga susunod na talakayan, tayo ay magkakaroon ng panahon ng panalangin upang maipagkatiwala
ang ating mga hakbang sa Kanya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal at sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Sa bawat araw na kami ay nagigising, kami ay pinapagalakan ng iyong liwanag at pag-ibig. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon. O Panginoon, sa awit 37, inutusan mo kami na ihabilin ang aming mga lakad sa iyo at kami ay nagtitiwala na gagawin mo ang lahat. Sa mga oras ng takot at pagdududa, kami ay bumabalik sa iyong mga salita at nagiging matatag sa aming pananampalataya. Sa mundong puno ng pagsubok at hamon, kami ay humihingi ng iyong tulong upang mapanatili ang aming mga puso sa tamang landas. Panginoon, tulungan mo kaming ihandog ang aming mga pangarap at mga plano sa iyo. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway maging batayan ito ng aming pananampalataya sa iyo. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga pagnanais at ambisyon sapagkat alam naming ikaw ang may kaalaman sa aming hinaharap. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, nais naming ito ay maging ayon sa iyong kalooban. Gawing matatag ang aming pananampalataya sa mga oras ng pagsubok. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan at tila wala ng pag-asa, bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-iyak at pagdududa. Naway sa kabila ng mga hamon, makahanap kami ng kapayapaan at kalakasan sa iyong mga salita. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig. Naway kami ay maging sensitibo sa mga palatandaan na iyong ibinibigay. Sa mga desisyong aming kakaharapin, naway ang aming mga puso ay mapuno ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo. Sa bawat hakbang, nais naming maramdaman ang iyong presensya sa aming tabi. O Diyos, sa aming mga pamilya, kami ay humihingi ng iyong pagpapala. Ipinagdarasal namin ang aming mga mahal sa buhay na naway mapanatili mo silang ligtas at maligaya. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hidwaan o hindi pagkakaintindihan, naway maghari ang iyong pagmamahal at kapayapaan sa aming mga puso. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga ugnayan sa iyo at naway ito ay maging matatag at puno ng pag-ibig. Nais din naming ipagdasal ang aming komunidad at ang buong mundo. Sa mga oras ng kaguluhan at hidwaan, naway maging ilaw kami ng pag-asa sa mga tao sa paligid namin. Hilingin namin na ang iyong pagmamahal ay maghari sa bawat puso at isip. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway makahanap kami ng pagkakataon na maging mga tagapagdala ng iyong mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa. Bigyan mo kami ng lakas upang mas maging matatag sa aming mga pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nadadapa, naway bumangon kami na may mas matibay na determinasyon at pananampalataya sa iyo. Sa mga pagsubok, hayaan mo kaming lumapit sa iyo at magtiwala na ikaw ang aming sandalan. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong mga daan. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway ito ay maging ayon sa iyong kalooban. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga pangarap at sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, naway muling magbigay sa amin ng lakas at inspirasyon. O Diyos, kami ay nananalangin na ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa at pananampalataya sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway magpatuloy ang aming pagtitiwala sa iyo, sapagkat alam naming ikaw ang may hawak ng aming kapalaran. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, hayaan mo kaming maging matatag at matutong magtiwala sa iyong mga plano. Naway sa bawat sitwasyon, kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa sa kabila ng mga pagsubok na aming kinakaharap. Ipinagdarasal namin
na sa bawat araw, kami ay maging inspirasyon sa iba na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa at liwanag na nagmumula sa iyo. Naway ang aming mga buhay ay maging patunay ng iyong pagmamahal at kabutihan. Tulungan mo kaming ipahayag ang aming mga saloobin at damdamin sa iyo na walang takot at pag-aalinlangan. Sa mga pagkakataong kami ay nagugulumihanan, naway makatagpo kami ng kapayapaan sa iyong mga yakap at sa iyong mga salita. O Diyos, sa mga sandaling kami ay nag-iisa o nahaharap sa mga pagsubok, naway matutunan naming maghanap ng lakas sa iyong mga pangako. Sa bawat pagkatalo, ipaalala mo sa amin na ang bawat pagkatalo ay may kasamang aral na magpapatatag sa aming mga puso. Hayaan mo kaming maging mapagpasalamat sa mga pagkakataong kami ay nasusubok, sapagkat dito namin natutunan ang tunay na halaga ng pagtitiwala sa iyo. Panginoon, sa mga oras ng kalungkutan at pagdududa, tulungan mo kaming makahanap ng liwanag sa aming mga puso. Naway ang iyong pagmamahal ang maging gabay namin sa gitna ng dilim. Sa bawat pag-iyak, naway magdulot ito ng pagninilay at pag-unawa sa aming mga sarili at sa aming mga kalagayan. Ipinagdarasal namin na sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, bigyan mo kami ng mga tao na magiging kaagapay at magiging dahilan upang muling bumangon at lumaban. Panginoon, sa aming mga pamilya, hinihiling namin ang iyong patnubay at proteksyon sa bawat pagsubok na aming dinaranas. Naway ang aming pagmamahalan ang maging sandigan. Ipinapanalangin namin ang pagkakaisa at pag-unawa sa bawat isa na sa kabila ng mga pagkakaiba, patuloy na maghari ang iyong pag-ibig. Naway sa bawat tahanan, ang mga miyembro ay maging inspirasyon sa isa't isa at sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hidwaan, tulungan mo kaming magpatawad at muling magbuo ng aming samahan. Sa aming mga komunidad, ipinapanalangin namin ang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa mga panahon ng kaguluhan, naway maging ilaw kami ng pag-asa at pag-ibig sa mga tao sa paligid namin. Bigyan mo kami ng lakas at katatagan upang maging mga tagapagsulong ng kapayapaan at pagkakaisa. Naway ang aming mga pagkilos ay maghatid ng inspirasyon sa iba at sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng mga solusyon na makikinabang sa lahat. O Diyos, sa aming mga trabaho at responsibilidad, naway maging tapat kami sa aming mga tungkulin. Bigyan mo kami ng karunungan sa mga desisyong aming gagawin at naway ang aming mga gawa ay maging salamin ng iyong kabutihan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway makita ng iba ang iyong liwanag sa aming mga kilos at salita. Ipinapanalangin namin na sa bawat gawain, kami ay maging mapagbigay at puno ng malasakit sa aming kapwa. Minsan, kami ay naliligaw ng landas, Panginoon. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming muling bumalik sa tamang direksyon. Naway ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng iyong mga aral at gabay. Hayaan mo kaming maging mapanuri sa aming mga desisyon at gawain, at sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway maramdaman namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan at tila hindi na namin kaya pang lumaban, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong kami ay nakapagtagumpay sa mga nakaraang pagsubok. Dudmaris pindatulay sa iyong kabutihan at katapatan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag ang aming mga puso at isipan sa mga hamon ng buhay. O Panginoon, kami ay humihingi ng iyong biyaya at pagpapala. Sa bawat araw na kami ay nabubuhay, naway maging mas maliwanag ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Ipinagdarasal namin na sa bawat hakbang kami ay manatiling nakatuon sa iyong kalooban at mga plano.
Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, hayaan mo kaming makahanap ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming natamo. Naway patuloy na maghari ang iyong pagmamahal sa aming mga puso. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal ngayong araw, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng ating mga lakad. Sa awit 37, tinawag tayo na ihabilin ang ating mga lakad sa Panginoon. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang paanyaya, kundi isang pangako na kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, Siya ay tutulong sa atin at gagawin ang lahat para sa ating kabutihan. Sa ating mga buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at mga pagkakataon ng pag-aalinlangan. Ang mundo sa paligid natin ay puno ng mga hamon at sa mga pagkakataong ito, nagiging madali para sa atin na mawalan ng pag-asa. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi tayo nag-iisa. Nariyan ang ating Diyos na tapat at mahabagin, handang umalalay at gabayan tayo sa ating mga desisyon at hakbang. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi laging madali. Minsan, kinakailangan tayong lumabas sa ating mga comfort zone at ito ay maaaring magdulot ng takot o pag-aalinlangan. Ngunit, sa bawat hakbang na ating tinatahak, alalahanin natin na ang Diyos ay may plano para sa atin. Ang Kanyang mga kalooban ay higit na mataas kaysa sa ating mga kaalaman at pananaw. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga desisyon, itanong natin sa ating mga sarili, ano ang nais ng Diyos para sa akin sa sitwasyong ito? Minsan, ang ating mga plano ay hindi nagiging katulad ng inaasahan natin. Maaring may mga pagkakataon na nadidismaya tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang ating pananampalataya ay dapat manatiling matatag. Dapat tayong maging katulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batis, na kahit anong unos ang dumaan, ito ay nananatiling matatag at lumalago. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay dapat na maging ating sandigan sa mga panahong ito. Habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok. Ngunit alalahanin natin na sa bawat pagsubok mayroong oportunidad na lumapit sa Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, maaari tayong lumapit sa Kanya sa panalangin. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan, maaari tayong maghanap ng Kanyang mga salita sa Biblia. Ang Kanyang mga mensahe ay nagsisilbing ilaw sa ating landas, nagbibigay ng gabay at lakas sa ating mga puso. Kaya't sa ating pag-alis sa devosyonal na ito, dalhin natin ang mensahe ng pagtitiwala sa ating mga puso. Ihandog natin ang lahat ng ating mga plano at pangarap sa Kanya. Ipaubaya natin ang ating mga alalahanin at takot at hayaan natin ang Diyos na kumilos sa ating mga buhay. Sa Kanyang mga kamay, ang lahat ng bagay ay posible. Ang mga tila imposibleng sitwasyon ay nagiging pagkakataon para sa Kanyang kaluwalhatian. Nais ko rin na hikayatin kayong ipagpatuloy ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Maglaan tayo ng oras sa bawat araw upang magmuni-muni at magdasal. Ang ating relasyon sa Diyos ay isang patuloy na proseso at habang tayo ay lumalago sa ating pananampalataya, mas makikita natin ang Kanyang mga gawa sa ating mga buhay. Huwag tayong matakot na magtanong at maghanap ng Kanyang kalooban. Sa huli, nais kong ipanalangin na ang bawat isa sa atin ay patuloy na mapalakas sa ating pananampalataya. Naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa at magpatuloy na maglakad sa liwanag ng Kanyang pagmamahal. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, tandaan natin na ang Diyos ay kasama natin. Ang Kanyang mga pangako ay nananatiling tapat at sa Kanya ang lahat ay magiging maayos. Magtiwala tayo
at ipagpatuloy ang ating paglalakbay kasama ang ating Panginoon.